Limang putok. Limang putok na sunod-sunod ang narinig mula sa bukid alas 7 pa lamang ng umaga, buwan ng Pebrero, taong 2002. Sa isang bayan sa Pangasinan, nakitang tumatakbo noon si Kagawad Isidro Marsan o Kagawad Istong kung tawagin sa kanila. Galing ito sa bukid na putik-putik ang katawan at mga paa, ngunit sa mga talsik ng putik ay may kasama ng dugo dahil nabaril na siya habang paakyat sa kalsada mula sa bukid, hanggang sa nakita na lamang ng ilang magsasaka na bumagsak ito sa kalsada dahil humina na siya sa dami ng dugong nawala habang tumatakbo. At nakita mismo ng ilan sa kanila kung sino ang nagpaputok ng baril. Sa katunayan, tumakbo pa nga ang kasama ni Kagawad noon nang makita nitong binabaril na siya habang nagpapatubig ng kanilang taniman. Sa unang salaysay ng mga nakakita, dahil lamang daw ito sa agawan ng irigasyon o patubig sa bukid. Ngunit nang lumaon, nalaman din ng mga pulis at mga nag-iimbestiga kung ano ang tunay na pakay o motibo ng bumaril. At ang bumaril na iyon, mga kaibigan, ay ang nagngangalang Banong Gunatire. At iyan ang kasong ating pag-uusapan ngayon dahil mas malalim pa pala ang dahilan nito kaysa sa tubig ng irigasyon na kanilang pinag-awayan umano. Mag-umpisa tayo sa ganito. Taong 1997 nang magpakasal sina Banong Gunatire at Mrs. Abelinda Gunatire. Bata pa ang mga ito nang ikasal, saktong nasa 18 taong gulang ang dalawa dahil magkaedad at magkaeskwela pala sila noon. Kaya masasabi nating childhood lovers ang mga ito. Sa biyaya ng Diyos ay nagkaroon naman sila ng 2 anak na lalaki. Simple ngunit medyo kapos sa pera ang kanilang buhay noong mga panahong iyon. Ngunit kahit ganoon ay nanatiling matatag ang mag-asawa sa pagharap sa buhay. Si Banong noon ay walang sariling lupa dahil ang kanilang pamilya ay galing din sa ibang bayan na halos walang-wala. Noong bata pa sila ay mayroon lamang silang maliit na kubo sa isang bakanting lote sa isang baryo sa Pangasinan. Dahil 7 silang magkakapatid, 5 lalaki at 2 babae, naging mabigat ang kanilang kalagayan. Pangalawa si Banong sa magkakapatid, ngunit dahil namatay ang kanyang kuya noong bata pa dahil sa malnutrisyon, siya ang halos tumayong panganay ng pamilya. Kalaunan ay naging kaibigan ng kanyang ama, ang kapitan ng baryo. Hindi nagtagal ay naging tauhan ito ng kapitan at iyon ang naging pangunahing paraan nila ng pamumuhay. Operator ng traktora at tripulante ang kanyang ama. Madalas kapag anihan ay siya ang nagmamaneho ng traktora at ng malaking carrier na ginagamit sa pagkuha ng mga ani mula sa palayan. Sa ganoong paraan binuhay ng kanilang ama ang pamilya. Nang magbinata si Banong ay natutunan niya rin ang mga gawain ng kanyang ama. Kaya nang makatapos siya ng elementarya ay agad na rin siyang nagtrabaho kay kapitan. Matangkad at matikas ang katawan ni Banong dahil batak siya sa gawaing bukid mula pagkabata. Siya na rin kasi ang tumayong panganay matapos mawala ang kanyang kuya. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan siyang naging operator at tripulante ni kapitan. Dahil dito ay hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral. Ang prinsipyo niya noon, pera rin naman ang hahanapin pagkatapos mag-aral kaya mas mabuti nang maghanap buhay agad. Isa pa, marami silang magkakapatid kaya hinayaan na lamang niyang ang mga kapatid niya ang magpatuloy sa pag-aaral habang sila ng kanyang ama ang naghahanap buhay. Hindi naglaon ay naging mas magaling pa si Banong kaysa sa kanyang ama sa mga gawain sa bukid at sa pamamalakad ng negosyo ni kapitan. Naging parang kanang kamay na siya nito dahil nasa kanya ang buong tiwala ni kapitan. Siya na rin ang namamahala sa mga tauhan nila. Parang doon na kasi lumaki si Banong sa bahay at bukirin ni kapitan, kaya halos anak na rin ang turing nila sa kanya. Banong, huwag kang mag-alala. Kapag ikinasal ka, akin na ang 2 baboy na kakatayin. Libre ko na iyon sa iyo. Madalas pang sambit ni kapitan noon dahil malaki ang naitulong ni Banong sa kanilang bukirin. Alam kasi ni kapitan na bata pa lamang si Banong ay hindi na nito inisip ang sarili kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya.
May nakikita na kasing nobya si Banong noon at dito nalalabas ang pangalang Abelinda, ang kanyang kababata at kaklase noong elementarya. Kung mahirap ang buhay ni Banong, mas maayos naman ng kaunti ang kalagayan ng pamilya ni Abelinda. Ang kanyang ama ay isang magsasakang may inuupahang sakahan, habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng mga gulay at isda sa palengke tuwing madaling araw. Hindi man sila mayaman ay hindi rin sila nakaranas ng matinding gutom tulad ng naranasan ng pamilya ni Banong. Panganay si Abelinda sa 4 na magkakapatid. Mula pagkabata ay naturuan na siyang magluto, maglaba, maglinis ng bahay at mag-alaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Dahil dito ay maaga siyang naging responsable sa buhay. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan ay tumutulong muna siya sa kanyang ina sa paghahanda ng mga paninda. Pagkatapos ng klase ay umuuwi agad siya upang tumulong naman sa mga gawaing bahay. Hindi siya iyong tipo ng dalagang mahilig gumala o sumama sa mga barkada. Mas gusto niyang manatili sa bahay at tumulong sa kanyang pamilya. Dahil magkabaryo lamang sila ni Banong ay madalas silang magkita noong bata pa sila. Nagsimula lamang sa simpleng pagkakaibigan ang lahat. Habang lumalaki ay unti-unting napalapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ngunit dahil parehong mahiyain ay walang naglakas loob na umamin agad ng tunay na nararamdaman. Madalas ay pasulyap-sulyap lamang sila sa isa't isa sa loob ng silid-aralan. Noong nasa huling taon sila ng elementarya, ay nagsimulang mapansin ng kanilang mga kaklase na tila may espesyal na pagtitinginan na ang dalawa. Ngunit kahit pa ganoon, ay nanatiling simple at tahimik ang kanilang samahan. Lumipas ang mga taon at lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Kahit hindi mayaman si Banong, ay hindi ito naging hadlang kay Abelinda. Nakita kasi nito kung gaano kasipag at kaseryoso sa buhay ang binata. Nakita rin niya kung paano nagsasakripisyo si Banong para sa kanyang pamilya. Samantala, humanga naman si Banong kay Abelinda dahil sa pagiging mabait, mapagmahal at masinop nito. Hindi ito maluho at hindi rin mahilig humingi ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng binata. Maganda si Abelinda sa simpleng paraan. Mahaba ang kanyang buhok, kayumanggi ang balat at palaging may maamong ngiti sa labi. Mahinhin itong kumilos at magalang makipag-usap sa mga nakatatanda. Kaya naman paborito siya ng maraming tao sa kanilang baryo. Sa katunayan, marami ring binatang nagtangkang manligaw sa kanya noon. Ngunit si Banong lamang ang pinili niya. Para kay Abelinda, mas mahalaga ang sipag, respeto at mabuting ugali kaysa sa pera o kayamanan. Kaya nang dumating ang taong 1997 ay tuluyan ng nagkatotoo ang sinabi ni Kapitan. Ikinasal na nga si Banong at Abelinda. Sagot ni Kapitan ang lahat, ang handa at pati gastusin sa simbahan na siya namang ipinagpapasalamat noon ni Banong at ng kanyang pamilya. Tinupad nga ni Kapitan na sagot niya ang 2 baboy pag ikinasal siya. Maraming tao sa kanilang baryo ang natuwa para sa dalawa. Para sa karamihan, isa silang simpleng magkasintahang lumaki sa hirap ngunit piniling magsama habang buhay. Noong una ay nakatira si Banong sa kubo-kubo nilang pamilya. Pero noong nagbuntis na si Abelinda sa una nilang anak, ay nagpasya naman si Kapitan na patirahin ang dalawa sa likod ng kanilang bahay na may malawak ding taniman ng kalamansi. Doon ay nagtayo si Banong ng kubo rin. Ganoon ang bahay nila, Banong at Abelinda. Sa mga batang 90s na kagaya ko, alam niyo iyan kung naabutan nyo. Puwera na lang kung rich kid ka siguro noon. Sa unang anak nila ay kaya-kaya naman na nadiskartehan noon ni Banong ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Alam niyo naman kasi ang bukid. Tuwing anihan lang talaga may pera. Mas maraming tanggap si Kapitan sa traktora at sa pagtitripulante ng treasure niya. Pag dumating ang anihan, nga ay naipapangutang na lahat noon ni Banong kasi kailangan mo namang kumain araw-araw para mabuhay. Hanggang sa naggagatas pa lamang noon, ang panganay ni Banong ay nasundan na ito agad ng isa pa. Dito na parang nagmature ang pag-iisip naman ni Abelinda kasi nga parang hindi na sumasapat ang kita ng asawa niya. Pero huwag kayo kasi gumagawa rin naman ng paraan si Abelinda.
Minsan ay nakikilabas siya sa kanyang mga magulang at minsan din naman kinakapitan para makatulong sa asawa. Madalas pa nga siyang pagalitan ng kanyang mga magulang kung naroon siya sa kanilang bahay dala ang isa nitong anak. Kung naniwala ka sana sa akin kasi noon na wala kang kinabukasan kay Banong, nag-aral ka muna bago ka kumiring king. Hindi ganyan ang buhay mo. Sermon ng ina ni Abelinda dahil simula pa noong una ay tutol din sila kay Banong. Napapayuko na lamang noon si Abelinda dahil parang naiisip na niya ngayon kung ano ang sinasabi ng kanyang ina noong bago pa sila ikasal ni Banong. Mahirap na mahirap ang buhay nila ni Banong. Hanggang sa pumunta na lamang ng palengke si Abelinda. Namasukan ito sa isang karinderya bilang tagahugas ng pinggan para matulungan ang asawa nito. Doon ay medyo gumaan ang pakiramdam ni Abelinda kasi hindi na sila kinakapos. Pero sakto lamang na nakakaraos sila. Tumagal ang ganoong sistema ng buhay nila. Si Abelinda ay nasa karinderya at si Banong ay sa bukid pa rin kasama si kapitan ng baryo. Hanggang sa dumating na ang taong 2001, biglang lumabas ang mga alingas-ngas na kwentuhan na si Abelinda ay lagi raw sumasakay sa isang tricycle lamang sa pagpunta at pag-uwi nito mula sa palengke. At dito naman nalalabas ang pangalang Kagawad Isidro Marsan o Kagawad Istong kung tawagin sa paradahan. Isa ito sa mga kagawad ni kapitan sa baryo at medyo angat din sa buhay kasi nasa abroad ang asawa. May sarili rin itong bukirin na sinasakan na katabi mismo ng kapitan na pinagsisilbihan ni Banong at madalas ay namamasada kung wala pang anihan sa bukid. Ibig sabihin, hindi man mayaman ay mas may pera naman ito kaysa kay Banong. Malayo ang agwat nila sa lipunan. Kagawad iyon samantalang si Banong ay tauhan lamang ng kapitan sa bukid. Wala pang kamalay-malay si Banong noong mga pagkakataong iyon sa tunay na nangyayari, pero ang mga tao sa kanilang baryo ay pinag-uusapan na ang likuran niya na kesyo may inuduro na ito sa noo dahil tinataihan ito ni Kagawad at ng asawa niyang si Abelinda na dati naman ay isang mabuting ina at asawa. Sa mga kwento ng tsismosong driver at tsismosa sa baryo, una raw nilang napansin na sa tuwing madaling araw, alas 4 ng umaga, ay nakaabang na si Kagawad Istong sa harapan ng bahay nila kapitan. Dahil sa likod bahay nga nila kapitan nakatira, sina Abelinda. Pero may sariling daanan sina Abelinda at Banong mula sa kalsada papunta sa kalamansihan na iyon. Madadaanan mo lang ng di kalayuan sa bahay nila kapitan. Maaga kasi ang pasok ni Abelinda sa palengke kasi magluluto pa sila para saktong pagputok ng araw ay nakahanda na ang mga putahe sa karinderya. Sa hapon naman alas 2 lang ay uwian naman na nila Abelinda kasi pagkatapos ng tanghalian ng mga tao ay ubos na rin ang paninda nila. Kaya dapat ay alas 2 hanggang alas 3 ng hapon ay nakauwi na si Abelinda sa bahay. Pero noong nagsimula ang usap-usapan ay halos gabihin na si Abelinda na umuwi sa bahay nila. Pero di naman yung pansin agad ni Banong kasi inaabot din sila ng gabing-gabi na sa bukid minsan. At kaya pala, ginagabi si Abelinda noon ay sinusundo pala ni Kagawad Istong si Abelinda sa karinderya ng alas 2 ng hapon. Pagkatapos ay dumidiretso na raw sila sa Cockers Inn, isang motel sa katabing bayan lang nila, at doon na nga nagbebembangan si Kagawad at si Abelinda. Pero pag uwi naman ni Abelinda minsan ay may mga dala-dala itong grocery o mga pangangailangan nila sa bahay. At sa tuwing nagtatanong naman si Banong, "Oh, ang dami mong pinamili ah. Saan ka kumuha ng pera?" Madalas na tanong ni Banong, "May sahod na kami kaya bumili na ako ng grocery pati na rin gamit ng mga bata." Laging sagot naman ni Abelinda. Pero kahit mababa din lang ang pinag-aralan ni Banong, ay hindi naman siya nagpauto o basta naniniwala sa asawa niya kasi alam niya ring magkwenta ng pera. Masyadong maraming ginagastos ang asawa niya kung kwekwentahin ang sahod ng asawa niya at ng perang binibigay niya dito. Hanggang sa nalaman na nito ang kwento ni Kagawad sa inuman. Tuwang-tuwa daw si Kagawad pag nalalasing sinasabing, "Ang sarap pare, talagang bata pa yung asawa niya. Talagang pag may pera ka, sariwang damo ang kakainin mo
Sambit ni Kagawad Istong sabay tawa. Pero di naman niya binabanggit ang pangalan ng babae syempre. Panay ang sambit pa nito na kinakain daw niya ang tilapia ni Abelinda. Libangan lang daw niya kasi wala daw dito sa Pinas ang asawa niya. Doon na umugong ang mga salitang kinakain ni Kagawad ang putahe ni Abelinda sa karinderya. Pero noong malaman ito ni Kapitan na parang tatay-tatayan na ni Banong sa inuman, ay agad na kinumpronta ni Kapitan si Kagawad Istong. Walang sabi-sabi ay sinuntok ni Kapitan si Istong habang nagkukuwento ito. "Gago ka, barangay official ka pa naman, ganyan ang ginagawa mo," salita ni Kapitan pagkatapos mapaupo sa lupa si Istong. Walang umawat kay Kapitan at mas kinampihan nga nila ito dahil alam nilang ipinagtatanggol lang ni Kapitan ang inaanak nitong si Banong. "Gago ka Istong, itigil mo na iyan kung hindi ako ang makakalaban mo," wika ni Kapitan sabay alis kasama ang mga tanod nito. Pero kahit na ganoon na ang nangyari ay hindi tumigil si Kagawad Istong sa pagkain niya ng sariwang damo ni Abelinda o ng putahe raw ni Abel. Tumagal ang mga buwan na ganoon ang nangyayari. At madalas na ring magtalo o mag-away ang mag-asawa. Parang pasira na nga ang pamilya nila noon. Hanggang sa dumating ang taong 2003. Madaling araw pa lang ay nasa bukid na si Kagawad Istong kasama ang nagngangalang Romeo na barkada niya. Kasama niyang nagpapatubig. Nang dumating naman si Banong sa katabi lang na bukirin na pagmamay-ari naman ni Kapitan, mga 6:00 ng umaga na iyon. Nang biglang magkalapit ang dalawa, biniro pa ni Kagawad Istong si Banong. "Hoy Banong, mukhang tinanghali ka na ah. Siguro napasarap sabong ninyo ng misis mo kaya di mo na hinugot," salita ni Kagawad sabay tawa pa raw nila ni Romeo ayon kay Romeo. Pero seryoso lang si Banong na hindi nagsasalita hanggang sa siniwang ni Banong ang pilapil sa bahagi ng bukirin kung saan dumadaan naman ang tubig papunta sa bukirin ni Kagawad Istong. Doon ay biglang tumaas ang boses ni Kagawad at nilapitan si Banong. "Hoy tarantado ka, bakit mo kinuha ang tubig? Kita mong di pa napupuno iyong sa akin," salita ni Kagawad na parang kung sino na kayang-kaya si Banong. Utos ito ni Kapitan. Tugon ni Banong sabay ipinagpatuloy ang pasiwang ng pilapil. Nang biglang, "Tarantado," sabi ni Kagawad Istong sabay sapak sa mukha ni Banong. Napaatras lang si Banong ng bahagya. Pagkatapos ay binitiwan niya ang hawak niya na pala. Sabay biglang bunot nito ng baril na nakasukbit pala sa likuran ng baywang niya. Tapos biglang sunod-sunod na putok sa katawan mismo ni Kagawad ng kalibre 45. As in talagang inilalapat ni Banong ang bunganga ng baril sa katawan ni Kagawad. Talagang tutok na tutok ayon sa kwento ni Romeo. Pagkatapos noon ay tumakbo na siya sa ibang direksyon samantalang si Kagawad Istong ay naghihinalo na noon na tumakbo papuntang kalsada hanggang sa matumban na nga ito at namatay. Minsan sa buhay ang hustisya ay mapipilitan kang kunin sa sarili mong mga kamay dahil kagaya dito sa Pinas, alam naman nating lahat sa paniniwala ng iba. Ang batas ay para lang sa mayayaman. Dahil sa tulad ni Banong, nakapos sa buhay, ay ginawa niya lang ang paraang alam niyang kaya niyang gawin sa panloloko at panggagago sa kanya. Oo mga kaibigan, hindi tama ang pumatay ng kapwa-tao. Pero tama rin ba na pagsamantalahan ka o lukuhin ka ng mga taong mas mataas ang estado sa iyo sa buhay? Sa tingin ninyo mga kaibigan, sino ang may kasalanan? Dahil kung susumahin, ang kahirapan din lamang siguro ang nagtulak kay Abelinda para manlalaki para sa pera at kaginhawaan. Kaya babalik at babalik pa rin tayo na kasalanan din naman ni Banong o ng lalaki dahil di niya na ibibigay ang tamang buhay para sa pamilya niya. So mapupunta pa rin tayo sa kahirapan ang dahilan. Sa kwento, ang nangyari ay sumuko si Banong sa mga pulis noong araw ding iyon. Pinick up siya ng mga pulis sa bahay mismo ng amo niyang si Kapitan. At alam ninyo ba kung kanino nakarehistro ang baril? Nasa pangalan ni Kapitan. Ibig sabihin baka binigay din ni Kapitan yung kay Banong dahil may plano na sila. Sa investigasyon, lumabas ang mga testigo na nagpapatunay na matagal nang may relasyon sina Abelinda at Kagawad Istong. Paulit-ulit na ipinapahiya ni Istong si Banong sa harap ng ibang tao. Kaya,
Hindi lang sa irigasyon talaga ang nangyaring away kundi ang matagal ng kinikimkim ni Banong na sama ng loob kay Kagawad Istong dahil sa binababain nito ang asawa niya. Pero ang malupit sa kwentong ito, backup pala ni Banong si Kapitan sa laban. Hindi rin maintindihan ng iba noon dahil imbes na murder o homicide sana, ang kaso ni Banong ay naging self-defense ang depensa nito sa kaso. Parang nabaliktad ng mga abogado ang nangyari at naipakitang si Banong ang biktima dito, hindi si Kagawad. At dahil na rin siguro sa impluensya at mga kaibigan ni Kapitan mismo sa munisipyo, tapos ay nagulat na lang ang mga tao noong nakalaya na siya agad matapos lamang ang 3 years na pagkakakulong. Sa huling balita ay naiwan ang mga anak ni Banong sa mga magulang niya noong nakulong siya. At sa 3 years na iyon ay nakahanap na rin ng ibang ka-live-in partner si Abelinda. Ngayon sabihin nga ninyo, alin ang totoong hustisya sa dalawa? Iyong nakulong na pumatay o iyong nanloko at napatay?